Magandang gabi sa mga supporters ng Duterte. 10 na lang tayo. 10 na lang. Nasubukan na natin sila eh. Wala namang ginawa eh. Pang-aapi lang nga, di ba? Dito ho talaga. Ako importante sa akin, yung totoo kang tao at totoo kang kaibigan. Bahala na, sabi ko nga eh. Ako, mas gusto ko pang maging kaibigan yung, alam niyo ho, may tindahan ho ako sa terminal, bus terminal. Gusto ko pang makipag-usap doon sa mga, yung nagtitinda sa sidewalk, kesa dito sa mga plastic Tupperware. So, mas gusto kong makausap yun, makihalubilo sa kanila, kesa sa mga ganong klaseng tao. So, sabi ko nga nandito pa siya sa, Pilipinas, sa Davao pa. Sabi ko, si Pastor, baliktarin mo man yan, totoo mong kaibigan. Inoferan man siya ng pera, hindi mo nila kayang bilihin. Totoo mong kaibigan. Kinulong na nila, kaibigan mo pa rin. Yun ang sabi ko kay PRD noon. So, yan ho, dyan nyo na ho makita kung anong klaseng tao yung bang hindi ka lang mabuti porket na habang nasa baba ka pa. Makita mo yung totoong pag-uugali ng tao pagkat nandun na siya, sa taas na. Nag-iiba ho ang ugali. Alam niyo ho, nung nanalo siyang presidente, grabe ang dasal ko. Sabi ko, Panginoon, help me to be humble. Kasi ayaw ko ayaw ko yung madala ko. Kaya, I stick to my old friends. Hindi ako, marami yung noon na nag-iimbita porket naging presidente na siya, si ganito, ayaw ko na lang bagitin. Di ba? Ayaw ko na lang bagitin, pero nag-iimbita. Hindi ho ako gano'n na tao. Kaya nagtatago ako kasi ayaw kong maimbita sa kung saan-saan na ayaw kong puntahan. Ayaw kong makipagplastikan. Buti pa dito. Alam ko, totoo yung kaharap ko. Di ba? Buti pa to. Pag palakpak. Pag sinabi mo, pangit ka, Hanilet. Sasabihin nyo, di ba? Ayaw ko ng bahala na yung hindi. Ang karamihan ngayon, ma'am, nung panahon ni former president, nakapuntot. Bigla ka na lang magulat. Kaibigan ba namin to? Bakit biglang nandyan na lang, di ba? Ngayon, ma'am, wala na sila, ma'am. Okay lang, ganun talaga. Wala na. Okay lang yung wala na. Ang problema, gawaan ka pa talaga ng masama. Kagaya ng ginawa nila ngayon kay former president. Alam mo, ma'am, hanggang ngayon para sa akin parang bangungot. Kasi kidnapping talaga yun eh. Hindi ko akalain na pwede ka palang tanggalin, ilipad ng ibang bansa na wala kang passport. Kasi nung time na yon, miski nagaling kami sa Hong Kong, yung yaya ni Kitty yan na yaya ni Mira ngayon. That means 21 years na siya sa amin. Sabi ko, kasi ilang araw ng absent, binook ko na yung flight nun pabalik ng Davao. So ibang gamit namin, dinala na niya. So, kaya nung nagtaka ako, sabi ko, nung nandun kami sa Villamor, ma'am, paikot-ikot ako. Ako ang lumalabas eh. Natulog na lang si PRD noon kasi maaga yung flight namin. Natulog siya doon sa sofa. Nakita niyo yung litrato noon, di ba? Sa sofa siya natutulog. Labas ako dito sa exit na to, labas naman ako doon, di ako mapakali. Kasi gusto kong malaman anong mangyayari, ano ba talaga. So yung isang lawyer doon, tinanong ko, sabi ko, attorney, anong papeles na? Sabi niya, ma'am, ayaw ipapasok ang papeles eh, para document yun eh, na pirmahan niya para madala sa Supreme Court. So, tapos sabi niya, attorney, paano yan? Halika, labas tayo, kunin natin.
Tapos sabi niya sa akin, may nagawa ng paraan. Nagawa ng paraan. Meron daw kaya pala matagal, kasi ang kapal, ganito kakapal. Hindi ako mapakali, tulog kasi siya eh. Ikot ako dito, nagtaka ako, bakit may eroplanong maingay sa labas? Na umaandar, hanggang umaga yon, magmula pagdating namin doon, hanggang gabi na yon. So, yun, nung napuslit ko, yung napirmahan na niya yung document, di ba kita nyo nang nangyari? From paglabas namin, di ba kitang, wala namang, sino ang hindi nakakita nun? Sino ang hindi nakakita? Lahat, di ba? Napanood nyo lahat, di ba? Di ba? Nasa social media lahat. Di ba? Alam ng lahat, di ba? Alam ng lahat. Siguro gago lang yung walang nakaalam ng noon, di ba? O nagtatanga-tangahan, di ba? Nagtatanga-tangahan. So, yun, alam nyo, ma'am, paikot-ikot ako noon. Ang anak ko sinasabi na sa akin, ma, lunch na, kumain ka muna. Hindi ko kaya lulunin, ma'am. Hindi ko kaya lulunin. Kasi natakot na ako dun sa nangyari kila pastor. Alam ko anong gagawin. So tumatakbo na yung isip ko. Hindi ako mapakali. Labas ako. Tinawag ko yung isang kasama namin na retired, retired policeman yata yun siya. Say, alika, samahan mo ako nung nandun na yung document. Mga past 2:30, sumakay kami dun sa sasakyan, kailangan ilabas ko yung document. Inabot ko kila Senator Bongo para madala sa Supreme Court. Tapos yun yung nakita nyo sa video na sinasabi ko, notary lang. Di ba? Yun. Kasi ayaw na nila, sumakay si Senator Bong, ayaw na nila papasukin yung sasakyan. So kaya yun, bumalik ako doon sa loob, hanggang gabi na, pinapakuusapan namin, sabi ko, di ba, narinig nyo, miski awa na lang, 80 years old. Di ba, miski awa. Wag na yung pagmamahal, awa na lang. Hindi nyo na nirespeto eh. Miski awa na lang, sabi ko ganon. Doon sa yung lalaking, mukhang, ewan ko. Sabi ko, miski awa na lang. So, walang nangyari, di ba? Hanggang kinuha siya. Tapos, kasi pinapalibutan nila kami eh. Hindi makakilos. Hanggang ganyan lang yung, hindi ka makaganyan, kasi nandyan sila eh, dikit na dikit eh. Hindi ka makasipa. Nung nakita niya na naharas na kami ni Kitty, kasi ginagano na nila, hiniwalay na nila si Veronica sa akin eh. Kaya sabi ko, balik niyo yung anak ko. Sabi ko ganon, di ba? Pati ako, nakita niya, gumanyan na si former president. Gusto niya magpaposas. Sabi ko, wag, masakit yan. Sabi ko, wag. Wala na, nagkusa na lang siya. Kumusa na lang siya pumunta doon. Kaya, sigaw na lang ako, bong. Sabi yung mga lawyers, para samahan, kasi pinipigilan kami eh. Wala na talaga akong magawa. Kaya ayun, nung time na bago pa lang, di ba, bago pa lang kami bumaba ng eroplano, gusto niya na kami pauwiin. Kasi ayaw niya makita ng anak ko ni Kitty. Pero sad to say, nakita niya talaga. So yun, natangay na siya. Biruin mo, ilang oras kami doon? 10 oras ba kami? 10 oras kami. Di ba? Tapos, may isang ek-ek. 10 oras kami doon, may dapat ginawa ka. Di ba?
May dapat nagawa ka. Alam mo yung anak ayaw papasukin. Right? Yun ang anak eh. Wala na, hindi na miski hindi lawyer. May ano ka, may hand ka dun eh. Kasi related sa iyo yung nakaupo. 'Di ba? Pero wala ka ginawa. Maraming lumipas na mga maraming abuses. Doon na lang sa KOJC, maraming abuso na nangyari doon eh. Alam ko yun eh. 'Di ba? Hinahanap nila doon, nagbungkal na sila ng property doon na hindi kanila. Pero walang ginawa. Ngayon magpa-ek-ek ka. 'Di ba? So yun ang ko kasi ang bilin talaga sa akin ni presidente sa amin, sabi niya 10, Duterte 10. Duterte talaga. So wag niyo hong kalimutan. Maawa kayo sa susunod na henerasyon. Kung ang former president nga kaya nilang gawin ito, wala na eh. Ultimo tayo, wala tayo eh. Ako, contributor ako ng SSA, ng PhilHealth. Wala na, di ba? Wala na eh. Parang walang ibang tao dito sa Pilipinas. Sila lang. Parang ang buhay mo at buhay ko. Buhay na anak mo, baliwala. Di ba? So, kailan tayo? Kailan tayo kikilos, di ba? Parang parang sabi ko nga kanina dun sa kasama ko sa loob, hindi kaya mas mabuti pa sa China, si communist, pwede magsalita. Ngayon, magsalita ka lang, kung ano-anong gagawin sa inyo, ang mga vlogger, anong ginagawa? Di ba? Social media, yan ang free, yan ang binigay sa atin. Hindi mo kailangan magbayad sa isang mainstream media para makapagsalita sa social media. Ngayon, pinagbabawal nila yan. Baka sa sunod, paghinga ninyo, bawal na. Ang isang kinakasakit ko talaga ng loob, ma'am, tsaka sir. Kasi nung isang araw, may calls kami Tuesdays saka Fridays. Ito, iyak naman ako kasi tuwing kwento ko nito, may iyak ako eh. Yung calls, ako tinawagan ni former president. Tinawagan ako ni PRD. Sabi ko, kumusta ka? Kinokontrol ko yung ko kasi ayaw niya yung may iyak eh. Alam niya ako iyakin. Sabi ko, kumusta ka? Usap-usap. Ay, si pala, ganito, lahat, kwento-kwento ko. Ay, si Kitty nag-text, sabi niya, sinabihan pa naman ako ni Kitty na, Ma, may importante ka bang sabihin kay Dada? Kasi kung wala, ako na lang daw. Siya na lang daw. Ang sabi ng tatay niya sa akin, sabi niya na, sabihan mo na lang si Kitty, na kasi napagka siya ang kausap ko, emotional ako. Ganon, ayaw niya. So, ako, nasaktan ako kasi alam ko, masasaktan yung anak ko. So, iniba ko na naman topic. Nangyari, masaya. Hindi ko kwento lang daw niya yung nangyari nung birthday party nila ni Mira. Ganon. Tapos, sabi na naman niya, explain mo na lang. Kasi ako, mag-isa lang ako dito. Pag siya ang kausap ko, emotional ako. So, ilang beses ko inulit. Sabi niya, ayaw. Ang ginawa ko, pagkatapos ng call namin, tinawagan ko yung anak ko. Umiyak na ako na. Sorry talaga. Kasi ang papa mo, sabi niya, pag ikaw ang kausap niya, emotional daw siya. Ako naman, naawa ko sa tatay kasi siya lang mag-isa doon. So, ayaw ko siyang ma-stress, ayaw ko siyang malungkot doon. Iyak ako, pinakamalakas ko na iyak yun kasi ako lang sa isa kwarto. Sorry talaga, intindihin mo na lang papa mo. Sorry talaga. Kasi gusto niya makausap ang papa niya. Deprived na nga siya 6 years di ba? Naging presidente ang papa niya.
Tapos, sige akong iyak, kagulgul ako, pasensyahan mo na lang. Sabi ko, sige ka na lang sulat, ganun sabi ko sa kanya. Sige ako apologize sa kanya kasi alam ko nasasaktan siya na kung hindi siya kausapin. Tapos maya-maya sabi niya, ma, sandali lang ma, may tawag ma. Naanuhan ako ng loob kasi yun na nga tumawag yung papa niya. So nag-usap sila.